Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Ma'am Debbie, dumating na po si Mr. Villamor. Mula sa binebake na cake ay napatingala si Debbie at nakita niya ang kinikilig na mukha ng kahera niya. Napabuntong hininga siya. The guy was early. Wala pa kasing 9:00. At kung pagbabasehan ang kinikilig na mukha ng kahera niya, mukhang gwapo uli itong tingnan ngayong umaga. Humugot siya ng malalim na hininga. At nang ibalik niya ang tingin sa ginagawa niya, ay noon lamang niya nakita na nanginginig na pala ang mga kamay niya. Ma'am? Nagtatakang tanong ng kanyang kahera. Sige, papuntahin mo na siya rito sa kitchen. Iyon lang at lumabas na uli ng kusina ang kahera niya. Naiwan siyang nakatungo pa rin sa kanyang ginagawa. Kung pwede nga lang na mag-blindfold siya para hindi siya masilaw at humanga sa lalaking papasok ngayon sa kusina niya, ay talagang gagawin niya. Napalunok si Debbie nang maamoy niya ang pamilyar na pabango ni Lem. "Good morning," he said in husky voice. "Morning," she muttered. "Umupo ka muna riyan, ilalagay ko lang to sa oven." Maliit lang ang kitchen niya at puno pa iyon ng mga supplies. Narinig ni Debbie ang paghila ni Lem ng monoblock chair. Nang lingunin niya ito, nakita niyang pumwesto ito sa tapat ng baking table niya. He wore a jogging outfit that displayed his superb, delectable body. Wala yata itong maisip gawin kaya pinagtripan din itong isuot ang hairnet na nakapatong sa mesa. Pero kahit ano yata ang isuot nito ay lalo lamang itong magmumukhang cute. He grinned at her. "Bagay ba sa akin tong hairnet?" Tumaas baba ang mga kilay na tanong nito. Baliwalang tumango lamang siya rito. Saka pinihit ang oven. Para kang baklang siraulo. He chuckled. "Wow! Thanks for the compliment." She just shrugged. Binuksan niya ang refrigerator at kinuha mula roon ang mga ginawa niyang mga cake sample. Hindi siya makatulog kagabi sa kakaisip dito. Kaya nagdesisyon siyang mag-bake na lamang ng mga cake sample na pwedeng mapagpilian ni Lem. Inilapag niya ang mga iyon sa mesa. Nagtatakang tiningnan nito ang mga iyon. "What's that?" "Cake samples. Tikman mo lahat. Pagkatapos ay piliin mo kung ano ang magugustuhan ni May." Hindi nakatinging sabi niya rito. What's this?" Itinuro nito ang cake na puting-puti ang kulay. "That's grasshopper cake." "Gawa yan sa tipaklong?" Nanlalaki ang mga matang bulalas nito. Pinaikot niya ang mga mata. "Hindi, yun lang ang pangalan niyan. Huwag ka na nga makialam, tikman mo na lang." Kumuha ito ng kutsara at pumiraso sa cake. Pagkasubo nito niyon ay umungol ito habang nakapikit. Parang gusto niyang ipasok ito sa oven sa ginawa nitong iyon. His moans were sexy, husky, and freakingly inviting. The way he contorted his face, as if he was in deep ecstasy just because he tasted her cake. The innocent part of her mind thought he looked so gorgeous, and the daring, naughty part of her wondered if he would be that delighted once she tried to kiss his neck, his shoulder blades. "Okay, hold it right there, Debbie. Wedding cake niyang ipinunta niya rito. Do you get that?" Ibinaba nito ang kutsara at tumingin sa kanya. Nagniningning ang mga mata nito na tila humahanga. "Wow! Matamis!" Sa sinabi nitong iyon ay parang gusto na lang niya itong ipasok sa oven dahil sa inis. "Yun lang? Matamis?" Nakataas ang isang kilay na tanong niya rito. "You know I don't like sweets." Depensa nito. "Eh bakit kasi ikaw ang nandito? Bakit hindi si May?" Hindi nito pinansin ang sinabi niya.
Sa halip ay itinuro lamang nito ang mocha cake. Ito, ano to? Shit cake, she said between gritted teeth. Ngumuwi ito. I don't like it. Pagkatapos ay itinuro naman nito ang chocolate cake na nilagyan niya ng yama tart sa ibabaw. And this is chocolate cake, I assume? Taste it. Tinikman nga nito ang chocolate cake at umungol uli. Alam niyang sinasadya na iyon ni Lem pero hindi niya mapigilang humanga sa paraan ng pag-ungol nito. Wow, matamis, sabi uli nito. Inirapan niya ito, saka namaywang sa harap nito. Mabuti na lamang ay binwisit siya nito. Kahit paano ay nabawasan ang pagkataranta niya dahil sa presensya nito. Nakapili ka na ba? Umarte itong tila nag-iisip. I really don't know. Wala na ba kayong ibang cake? Wala na. Pagsisinungaling niya. Gusto kasi niya na umalis na lang ito. How about your cookies? Tila nagbago ang tinig na tanong nito. Nostalgic ang dating niyon sa kanya. I've missed your cookies. I won't bother giving you cookies. Para lang sabihin mong matamis ang mga yon. Wala na akong may present na sample cake sa'yo. Kung hindi ka masaya sa mga cake na nandyan sa harap mo, humanap ka na ng ibang bake shop. Hindi nito pinansin ang paglilitanya niya. May mga ideya ako tungkol sa cake. How about cheese? Kung may ideya ka pala, sana ikaw na lang ang nag-bake. Umaliwalas ang mukha nito. That's an idea. May oven ka ba sa bahay? Kapag kuwan ay tanong nito. Naningkit ang mga mata niya. Bakit mo tinatanong? I want to bake for you, para maiba naman. Okay lang ba? Hindi. Kung wala kang nagustuhan, please leave. Ako mang iiwan niya ito sa kusina nang biglang hilahin nito ang braso niya. Hindi niya iyon inaasahan, kaya nawalan siya ng panimbang at napaupo sa kandungan nito. The moment she landed on his comfortable body, electricity surged deep within her. Tila naging maligamgam ang dugong dumadaloy sa katawan niya sa init na nararamdaman niya. Napatitig siya sa mga mata ni Lem, dahilan para lalo siyang manghina. She was captivated by his eyes. Kapag tinititigan siya niyon, para siyang barkong walang direksyon, lost but functioning. Iba rin ang epekto sa kanya ng mainit na katawan nito. Tila siya isang lobo na nabitiwan, lumilipad at hindi makababa. Na-realize din ni Debbie na sobrang namiss niya si Lem. Gusto sana niyang bawiin ang lahat ng oras na nangulila siya rito. Gusto niyang manatili lamang sila sa ganoong posisyon. Gusto niyang makulong sa mga bisig nito ng matagal. But the thing was, umuukil-kil sa isip niya kung bakit naroon si Lem sa shop niya. Ikakasal na ito. Alam niyang mali kung pakikiusapan niya ito na yakapin siya ng mahigpit at wag muna siyang pakawalan. Hindi niya gustong maging komplikado ang simpleng buhay niya. Leave. Mahinang sabi niya rito. Inihanda niya ang sarili sa paglayo rito, ngunit agad din niyang naramdaman ang paghapit nito sa katawan niya palapit sa katawan nito. Mahigpit siyang niyakap nito. Pero bago iyon ay may naaninag siyang pangungulila sa mga mata nito. Sa higpit ng pagkakayakap nito sa kanya, ay tila ayaw na siyang pakawalan nito. Pero hindi dapat nangyayari iyon. Pilit niyang hinablot ang hairnet na suot nito at itinaklob iyon sa mukha nito. Pagkatapos niyon ay inipon niya ang lahat ng natitira niyang lakas para makalayo rito. Malakas na tumawa si Lem na parang walang tensyon na namagitan sa kanila. O baka siya lang ang nagbigay ng mali siya sa nangyari at para dito ay baliwala lang iyon. Pinatatag niya ang boses. Umalis ka na, sabi rito. Isang ulit ko pa, masasaktan ka na talaga sa akin. Pagbabanta niya. He just laughed. Idinutdot nito ang daliri sa icing ng chocolate cake at saka ito dahan-dahang lumapit sa kanya. Nanatili siya sa kinatatayuan niya para ipakita rito na hindi siya nai-intimidate dito. Huminto ito sa harap niya at ipinahid ang icing sa ilong niya.
Tinampal niya ang kamay nito na ikinatawa lamang nito. Pagkatapos niyon ay isinubo nito sa bibig ang daliri at tinikman ang natirang icing doon. Then he smiled naughtily. Babalik ako bukas. Magdadala ako ng recipe ng cake at tutulungan mo ko na i-bake yon. Hindi siya nakapagsalita. Gusto niyang tumutol pero hindi niya magawa. See you tomorrow, Debbie. Same time. Tumaas ang isang sulok ng mga labi nito. Dumukwang ito palapit sa kanya at itinapat ang bibig nito sa tainga niya sa kabumulong. You're so beautiful when you blush. Pagkatapos niyon ay iniwan na siya nito. Napapikit siya at napahawak sa kumakabog na dibdib niya. He's obviously seducing me for some reason. He's a jerk. Ikakasal na siya kaya hindi ko hahayaan ang sarili kong maakit sa kanya. Hindi na ako ang tangang college student na nakilala niya noon. Pagkagising ni Debbie kinabukasan, ay agad niyang tinawagan ang kahera niya na wag nang magbukas ng shop ng araw na iyon. Nagdahilan siya rito na masama ang pakiramdam niya kahit ang totoo ay iniiwasan lang niya si Lem. Isang araw na walang kita. Pero isang araw din iyon na payapa ang isip niya. Mag-isa lamang si Debbie sa apartment niya. Ibinenta na nila ng nanay niya ang dati nilang bahay at nagdesisyon ito na sa Sambales na lamang manirahan kasama ang iba niyang mga tita nang makarecover ito sa sakit na diabetes. Mas magiging lubos ang paggaling nito dahil sariwa ang hangin at mga pagkain doon. It really worked to her advantage now. She could watch TV and munch on potato chips like a deprived pig and no one would raise an eyebrow at her. Ngayon nga ay nakasalampak si Debbie sa sahig, kumakain ng sitseria at nanonood ng DVD copy ng Glee. Ang sabi ni Barbie, makaka-relate daw siya sa Glee dahil tungkol iyon sa mga outcast student ng paaralan. At tama ito, na-e-enjoy nga niya ang panonood niyon nang tumunog ang doorbell ng apartment niya. Tinatamad na binitiwan niya ang hawak na sitseria. Saka tumayo at lumapit sa pinto. Sino yan? She swung the door open and saw Lem's sunny grinning face. Nabigla siya. Isasara na sana niya ang pinto pero mabilis siya nitong napigilan gamit lamang ang isang kamay. Good morning! Nakangiting bati nito. Now that I saw you, I don't think it's a good morning anymore. Sarkastikong sagot niya. Hindi nito pinansin ang sinabi niya. May kasunduan na tayo, di ba? Tuturuan mo akong mag-bake. Hindi ako umoo sa'yo. Saka masama ang pakiramdam ko. Sabi niyang pinatamlay pa ang tinig. Really? Nakakunot ang noong sabi nito na parang bigla itong nag-alala sa kanya. Then I have another reason to stay. No, wala ka nang magagawa. Nakaschedule na akong mamatay mamayang tanghali kaya umalis ka na. Ngumisi ito. Dito lang ako. Iiyak ako na parang tanga kapag namatay ka na mamayang tanghali. Sabi nito na sinakyan ang kagagahan niya. Sumilip ito sa loob ng apartment niya. Maayos itong apartment mo ha, malinis. Tumingin ito sa kanya. Pasok na ako ha. Akmang magsasalita siya nang takpan nito ang bibig niya at walang pahintulot na pumasok na ito sa bahay niya. Nang tuluyan nang makapasok si Lem sa bahay niya, ay inalis na nito ang kamay sa bibig niya. Inilibot nito ang tingin sa apartment niya. Paano mo nalaman ang address ko? Tanong niya. Nakasulat sa pader. Yung seryoso. Nagsiguro talaga ako. Naisip ko kasi na baka takasan mo ko. Kaya ang ginawa ko, nakipag-textmate ako sa kahera mo. By the way, Jejemon pala siya. Pagkatapos, hiningi ko sa kanya ang address ng bahay at number mo. Eh dahil pogi, grabe! Dati hindi ka ganyan kayabang. Pumalatak siya. Kung kailan ka tumanda, saka ka nag-isip bata. Tinitigan siya nito na para isa siyang guinea pig at scientist ito. Totoong gusto niyang iwasan ito. Pero naging komportable agad siya ngayon sa presensya nito dahil sa pang-iinis nito. Alam niyang panganib ang ibig sabihin niyon. Pero wala na siyang magagawa
dahil mukhang desidido ito na siya ang gumawa sa wedding cake nito. Huwag kang tumitig sa akin ng ganyan, baka mausog mo ko. Pumunta ka na sa kusina, simulan na nating i-bake yung recipe mo para makaalis ka na agad. Hindi ito nagsalita. Tila hinihintay nito kung may iba pa siyang sasabihin dahil parang may hinahanap, hinahagilap o inaapuhap ito na sa kanya lang nito makikita. Pumunta ka na sa kusina. Muling utos niya rito. I don't know where it is. Kapag may nakita kang bintana, tumalon ka ron at makikita mo ang kusina. He grinned. Time has given you a biting sense of humor. Hanapin mo na ang kusina. Nagkibit balikat ito, saka tumalima. Hindi ba nito nararamdaman na nahihirapan na siya sa presensya nito? Na hindi porke sinabi niya rito na naka-move on na siya ay pwede na itong pumarada uli sa buhay niya? Palibhasa kasi ay ikakasal na ito kaya insensitive na ito sa nararamdaman niya. Wala na itong pakialam kung mailang man siya rito. Nakakainis. Your kitchen is nice. Narinig niyang sabi nito. Aren't you coming? Sandali lang. Sagot niya, saka sumunod na rito. Who's this? May talim sa tonong tanong nito. Nang makarating siya sa kusina, ay nakita niya kung sino ang tinutukoy nito. Sa lubong ang mga kilay nito habang nakatingin sa poster ni Yoonbin na nakadikit sa pader sa kusina niya. Si Yoonbin ang leading man sa Korean novela na My Name is Kim Samsun. Katulad niya ng propesyon si Kim Samsun at tulad nito ay nagka-crush din siya sa Korean actor. Iyon ang dahilan kaya naglagay siya ng poster ni Yoonbin sa kusina niya. That's my boyfriend. Nakangiting sagot niya rito. Really? Eksaheradong ngumiwi ito. He's ugly. She gasped. Ugly ka dyan. Never mind, come on, let's start. Mula sa bulsa ng suot na pantalon, ay inilabas nito ang 3 papel. Inihagis nito iyon sa mesa. Kinuha niya iyon at binasa. 3 recipe ng cake iyon. Nang analisahin niya iyon, nalito siya dahil komplikadong recipe ang mga iyon. Bakit 3? 3 cake ang isuserve sa kasal? Tanong ni Debbie. Isa lang, pero ibebake natin lahat yan. Tapos titikman ko, saka ako pipili ng gusto ko. She rolled her eyes. Pwede bang pumili ka na ngayon pa lang? Naisip kasi niya na kung ibebake niya ang 3 recipe na dala nito, baka hindi agad sila matapos. Baka bumalik pa ito bukas at sa isang araw. Hindi na talaga niya kakayanin ang presensya nito kapag nagkataon. Tila hindi narinig ni Lem ang pag-angal niya. Let's start baking, Debbie. What's the first step? Bumuntong hininga siya. Mukhang hindi na talaga niya ito maiiwasan pa. Whisk the eggs. Okay. Funny thing about first steps. Kung tungkol sa paglimot sa iyo ang pag-uusapan, para akong sanggol na hindi marunong humakbang. Abangan ang susunod na kabanata.